umaga po sa bawat isa. Muli, nandito naman po tayo para mag-aral ng salita ng Diyos. Bago po yan lahat, awitin po muna natin ng Panginoon. Aming Diyos na dakila at walang katulad, kayo ang Diyos ng aming pag-asa. Na di nagbabago, isang kaibigan, gagabay at matatagpuan. Diyos na laging nakalaan. Kayo Diyos ang aming pag-asa. Sa bawat araw ang aming sa aming buhay, bibigyang kaluhuran, pararangalan yung dakilang pangalan. Sabi sa aming Diyos na dakila at walang katulad, Diyos na walang hanggan. Sa mga panghihina at kapighatian, Diyos ng kaaliwan, hindi nagugulang, di bumibigo, Diyos na di nagbabago, isang kaibigan, gagabay at matatagpuan. Diyos na laging nakalaan. Kayo Diyos ang aming pag-asa. Sa bawat araw ang aming minanasa. Sa aming buhay, bibigyang kaluguran, pararangalan ninyong dakilang pangalan. Kayo Diyos ang aming pag-asa. Sa bawat araw ang aming minanasa. Sa aming buhay, bibigyang kaluguran, pararangalan ninyong dakilang pangalan. Sa aming buhay, bibigyang kaluguran, pararangalan ninyong dakilang pangalan. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Tunay nga, Panginoon. Kayo ang tangi naming pag-asa. Wala rito sa mundo, Panginoon, na makapantay sa inyo. Wala kaming mahanap. Halugugin man namin ang mundo, wala kaming mahanap na katulad ninyo. Kayo'y tunay na hindi bumibigo. Hallelujah. Purihin kayo, aming Ama. Salamat po muli sa isang araw na pinagkaloob niyo sa amin. Salamat, Panginoon, dahil binibigyan niyo kami ng pagkakataon na lagi kayong unahin, Panginoon, sa araw na ito. Nihiling
namin muli sa inyo. Gabayan niyo po kami sa aming pag-aaral. Holy Spirit, samahan niyo kami. Tuloy niyo kaming gabayan sa pakikinig. Ganoon din po sa akin, Panginoon, na inyong gagamitin. Wala kaming ibang hiling, aming Ama, na kundi yung patuloy na maitaas namin ang inyong pangalan sa oras na ito. Hallelujah. Kayo lamang po, Panginoon, ang mapapurihan. Kasi inyo namin pinagkakatiwala ang lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Magkaroon lang po ng technical na problema sa original na nakaschedule ngayon dahil sa kakulangan ng sa hina ng signal, kaya pinakiusapan po muna ako na mag-sub po muna ngayong araw na ito. Gayunpaman, salamat sa Panginoon sa mga pagkakataong ganito na magamit sa kanyang gawain. Tayo po lahat ay may pagbukas sa Hebreo chapter 12 verse 14. Hebreo chapter 12 verse 14. Hindi ko na po ito pahabain. Simple lang naman ang mensahe ng Panginoon. Pero sa tuwing sinasabi ko yan, madalas ko napapahaba yung aking pagsasalita. Yeah. Gabayan tayo ng Panginoon. Hebreo chapter 12 verse 14. Hebreo chapter 12 verse 14. Basahin po natin sa Tagalog. Ang aking pong Biblia ay Ang Salita ng Diyos, Tagalog version. Hebreo chapter 12 verse 14, sabi dito, pagsikapan ninyong mamuhay ng may mabuting relasyon sa lahat ng tao at magpakabanal kayo, sapagkat kung hindi banal ang pamumuhay ninyo, hindi nyo makikita ang Panginoon. Basahin ko po sa English, sa NIV. Make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. Okay. So, malinaw na malinaw yung versikulo na ito. Napakasimple. Sabi doon, make every effort to live in peace. No? Pagsikapan mamuhay ng may mabuting relasyon, no? Sa lahat ng tao, at tapos magpakabanal. At kung wala yung dalawang ito, no, kung hindi nagagawa ang dalawang ito, sabi doon sa pinakadulo, hindi nyo makikita ang Panginoon. So una, sabi doon, mamuhay ng mapayapa. No, sa English, sa pinakamalaling pang English na salin, makikita nyo doon, pursue peace. O, pursue peace, tapos and be holy. No? So, napakasimple lang po nito. But hihimay-himayin po natin yung verse nito. So una, punta muna po tayo doon. Dalawa po kasi yung sa unang part ng verse, sabi doon, make every effort to live in peace and with everyone and to be holy. Doon po muna tayo sa to be holy. So ano ba yung ibig sabihin ng to be holy? Yung pagiging isang banal, no? Banal sa harapan ng Panginoon. So makita nyo dito sa pinakaunang part ng verse, tumutukoy ito sa pagkakaroon ng mabuting relasyon sa tao. Dito naman yung to be holy is to have a good relationship with God. Kapag maayos yung pamumuhay natin, no, sinusunod natin ang salita ng Diyos, nagiging kalugod-lugod tayo sa harapan ng Panginoon. Maayos na pamumuhay, no, masunurin sa salita ng Diyos, equals nagiging kalugod-lugod sa Panginoon. So being holy is having good relationship with God. Sa unang Pedro, pagbukas po kayo sa akin, unang Pedro chapter 1 verse 15 to 16. Unang Pedro chapter 1 verse 15 to 16. Sabi dito, unang Pedro chapter 1 verse 15 to 16. Banal ang Diyos na tumawag sa inyo, kaya dapat magpakabanal din kayo sa lahat ng ginagawa niyo. Verse 16, sapagkat sinasabi ng Diyos sa kasulatan, magpakabanal kayo dahil banal ako. Dahil banal ang Diyos, no? Yung banal yung tumawag sa atin, dapat rin tayong magpakabanal, no? Dahil siya ay ating Ama, no? Wala namang
naging ama, na wala namang naging anak yung ama na hindi man lang nagmana sa isang trait sa kanyang ama, no? Dahil ama natin ng Panginoon, dapat magmana tayo sa kanya, no? Dapat maging banal din tayo. At kung hindi tayo magiging katulad ng Panginoon na banal, no? Magiging ama natin, sa isang verse nakalimutan ko lang, magiging tuturingin tayong ama, tuturingin nating ama si Satanas. Tinuturing tayo magiging na anak ni Satanas. Kaya tayo bilang anak ng Diyos, nararapat lang na maging banal tayo. Kumilos tayo, no? Maging banal ang ating buhay. So, isa pa po sa Psalmo chapter 119, Psalms chapter 119. Papasahin ko po siya sa Tagalog. Psalmo chapter 119. Sa verse 9. Psalmo chapter 119 verse 9. Sabi dito, paanong papapanatili ng isang kabataan na maging malinis ang kanyang buhay? Mamuhay siya ayon sa inyong mga salita. So marami siguro nagtatanong dyan, pastor, paano naman kami mamumuhay ng maayos? Paano kami mamumuhay ng banal yan? Simple lang. Sabi dito sa verse, although idinerect ito sa mga kabataan, pero it applies to all. Ang sabi dito, kung gusto mo mapanatili yung maging malinis yung buhay mo, mamuhay ka ayon sa salita ng Diyos. If you want to live a holy life, no, kailangan mamuhay tayo sa salita ng Diyos. Sundin natin ang salita ng Diyos. Maliban doon, simula nang nakakilala tayo sa Panginoon, nalinis tayo sa ating mga pagkakasala, tinignan niya na tayo bilang mga banal, no? At dahil naging banal na tayo sa harapan ng Panginoon, mamuhay naman tayo bilang isang banal na anak ng Diyos. So, sinasabi, balik tayo dun sa umpisa. So, yung pagiging banal ay pagkakaroon ng maayos na relasyon sa Panginoon. Kung hindi tayo banal, kung hindi maayos yung pamumuhay natin, hindi natin sinusunod ang Panginoon, ang kanyang mga salita, hindi magiging maayos yung relasyon natin sa Panginoon. So we need to be holy to have a close relationship to God. Hindi tayo makakaharap sa Panginoon, hindi tayo makakalapit sa Panginoon kung hindi magiging banal ang ating mga buhay. Hindi magiging karapat-dapat ang ating pamumuhay, kung hindi magiging kalugod-lugod ang ating pamumuhay. At sa verse na ito, kung babalikan natin yung Hebrews, hindi lang nagtatapos dun yung instruction sa mga taga-Hebreo, no? Katulad ng binanggit ko kanina, inuna natin yung to be holy. Yung una naman na sinabi doon, sabi doon, make every effort to live in peace. Dun sa Hebreo chapter 12 verse 14. Sabi doon, basahin ko na lang ulit sa Tagalog. Sabi doon, pagsikapan ninyong mabuhay ng mabuting relasyon may mabuting relasyon sa tao at magpakabanal kayo. Bago sabihin yung magpakabanal, nabanggit muna yung magpagsikapan ninyong mamuhay ng may mabuting relasyon sa lahat ng tao. Sa English, make every effort to live in peace. Yung iba kasi, ganito ang nagiging mentality. Okay naman kami ng Panginoon eh. Maayos naman ang pamumuhay ko, sumusunod naman ako sa Panginoon, no? Kaya bahala na sila dyan, di na ako may pag-usap dyan, dito lang ako sa kwarto, magkukulong na lang ako, mag-meditate na lang ako palagi ng salita ng Diyos, at lagi kong kakatagpuin ng Panginoon. Bahala na sila dyan, di ko sila kakausapin. Meron naman ganito na okay naman kami ng Panginoon eh, na maayos naman lagi naman nagbabasa ng Bible, lagi ako nagpe-pray, no, lagi akong active sa simbahan, pero hindi ko talaga matiis yung pag-uugali ni sister eh. Hindi ko talaga matiis yung pag-uugali ni brother. Talagang parang gusto mo pag-away palagi. Parang gusto kong sampalin eh sa sobrang ines. Minsan masyado tayong focus sa relasyon natin sa Panginoon na neglect na natin yung relasyon natin sa ating kapwa. No, hindi ko sinasabing
hindi mabuti yung mag-focus, pero nakalimutan pa natin yung mga susunod nating mga tungkulin. Kailangan mag-focus rin tayo sa relasyon natin sa Panginoon, pero dapat mahalin rin natin yung ating kapwa. Kaya nga, napakasimple na sasabihin ko ngayon dito, hindi na ako magpapakatagal. Ngayon, yung make every effort to live peace with everyone ay tumutukoy sa mabuting relasyon sa tao. Kung kanina, yung to be holy, ibig sabihin ay pagkakaroon ng mabuting relasyon sa Panginoon. Ngayon naman, pagkakaroon ng mabuting relasyon sa kapwa. So, ang verse ay hindi lang tumutukoy sa pagkakaroon ng mabuting relasyon sa Diyos, kundi tumutukoy din na kailangan din nating magkaroon ng mabuting relasyon sa mga nakapalibot sa atin, sa ating kapwa. So, sa bagong tipan, madalas nating makikita, madalas mauutos diyan sa mababa. Kung nabasa na natin ang buong bagong tipan, madalas na sinasabi niya, magipag-ayos ka sa iyong kapwa, maging mabuti ka sa iyong kapwa, dapat payapa ang iyong pamumuhay kasama ng iyong kapwa. Dapat maayos ang pamumuhay mo. Laging sinasabi sa Roma chapter 12 verse 18. Sabi dito, Roma chapter 12 verse 18, hanggat maaari, mamuhay kayo ng payapa sa lahat ng tao. Hanggat maaari. No? If there will be, actually, meron talaga mga chance na makapamuhay tayo ng mapayapa, no? Sa lahat ng tao. Alam mo, isa sa mga nagiging hindrance para makapamuhay tayo ng payapa sa ating kapwa. For example, may nakagawa ng mali sa iyo, o kaya may nagawa kang mali sa iba, sinadya mo, at ayaw mo makipag-ayos, no? Dahil nga parang kagalit mo siya, may hindi ka nagugustuhan sa kanya, or vice versa, galit siya sa iyo at ayaw niya makipag-ayos sa iyo, may pang-ayaw siya sa iyo, no? Ang isa sa mga hindrance kaya hindi tayo nakapagpamuhay ng maayos, no? Hindi tayo nakapag-ayos sa ating kapwa, ano man ang maging problema, ay pride. Dahil sa pride ng isang tao, no, yun ang nagiging hadlang para makapag-ayos kayo. So, yun yung common problem sa mga magkasintahan. Yung mga mag-boyfriend pa lang, mag-girlfriend, magtatampo si isa tapos yung isa naman susuyuin. Itong nagtatampo naman ayaw magpasuyo. Sinusuyo na nga ng maayos, ng buong lakas. Ayaw nang magbigay ng patawad. Bakit? Dahil sa pride. Minsan naman yung iba gusto lang magpasuyo talaga. Wala naman nagawang kasalanan yung isa. Nagtatampo naman yung isa. Pero yung isa sa pinaka main cause kaya hindi makapag-ayos-ayos yung tayo sa kapwa natin kapag merong naging problema ay yung pride. Ayaw kasi natin magpakumbaba. Kaya hindi tayo makapag-ayos-ayos. Yun yung isa sa mga main problem na nakita ko. Kapag may nakakausap ako na may kagalit sila, no, sasabihin nila, ang hirap kasi pastor patawarin sa tindi ng ginawa sa akin, talagang gusto kong makabawi pa. Yan pa, yung isa, gusto pang makabawi muna para lang mapatawad. Pag nakabawi na ako, pastor, talagang papatawarin ko na yun. Mabatukan ko man lang ng isa, no? Ganun yung mga dahilan, no? All in all, pride yung nagiging dahilan kaya hindi tayo makapag-ayos, no? Yung kawalan, yung ayaw natin magpakumbaba. Pero sabi dito sa Romans chapter 12 verse 18, no? Ganda nga ng pagka-translate dito Sabi, hanggat maaari, mamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Hanggat maaari. Isa pa po sa 2 Korinto chapter 13 verse 11. 2 Korinto chapter 13 verse 11. Sabi dito, 2 Korinto chapter 13 verse 11.
Hanggang dito na lamang, mga kapatid, at paalam na sa inyo. Sikapin ninyo na walang makitang kapintasan sa inyo at sundin ninyo ang mga payo ko. Magkaisa kayo at mamuhay ng payapa. Nang sa ganoon, ang Diyos na pinanggagalingan ng pag-ibig at kapayapaan ay sa inyo. Ano sabi nun sa bandang gitna? Magkaisa kayo at mamuhay ng payapa, nang sa ganon, ang Diyos na pinanggagalingan ng pag-ibig at kapayapaan ay sa inyo. Magkaisa at mamuhay ng payapa. Kung walang nagkakaisa na hindi payapa, no? Teamwork, saka lang nagkakaroon ng maayos na teamwork kapag talagang maayos ang lahat sa isa't isa. Kung nagbabangayan naman kayo, at hindi kayo nagkakaayos, hindi yun pagkakaisa. Walang nagkakaisa na hindi payapa. Ang lahat ng nagkakaisa ay merong kapayapaan talaga. Hindi ka makakita ng bangayan dun sa mga nagkakaisa. Lahat yan ay payapa. Lahat ay talagang mahal ang isa't isa. Ganun. So sabi dito, magkaisa kayo at mamuhay ng mapayapa. Lagi nating ninanasa yan sa church, lalo sa church. Gusto natin na magkaisa naman tayo, no? Magtulungan tayo. Pero sa pinakaloob-loob, kagalit si brother, si sister. Hindi maayos ang paningin kay brother at sister. Pero ninanasan natin na magkaisa. Ayusin muna natin yung relasyon natin sa kapwa at saka magiging madali yung pagkakaisa. Linaw po ba? Isa pa, yung pagkakaroon ng mapayapang pamumuhay, no? Pakikitungo sa iyong kapwa, isa itong sign ng mabuting good spiritual maturity. Nakikita doon sa ganung paraan na talagang matured ka spiritually. Sa Santiago chapter 3, James chapter 3. James chapter 3 verse 17. Sabi dito, katulad ni James chapter 3 verse 17. Sabi po dito, ngunit ang mga taong may karunungang mula sa Diyos, una sa lahat ay may malinis na pamumuhay, maibigin sa kapayapaan, mahinahon, masunurin, puno ng awa at kabutihan, walang pinapaboran at hindi nagkukunwari. Yung taong may karunungan mula sa Diyos, no? If you have wisdom that comes from God, no, yung mga may ganon, yung karunungan na nanggagaling sa Panginoon. Anong sabi doon? I-point out ko na lang yung point natin. Sabi doon, maibigin siya sa kapayapaan. Walang spiritually matured na galitin, na palaaway. If you are spiritually matured, no, makita sa iyo yung pagiging mahinahon. Sa lahat ng aspeto ng iyong buhay, pagiging mahinahon, maibigin sa kapayapaan. No? To be exact, hindi pala away. So, isa pa po sa Galatia. Ito, alam natin to. Galatians chapter 5 verse 22. Basahin na rin natin to 23. Galatia chapter 5 verse 22 to 23. Sabi dito, ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na espiritu: pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang utos ng Diyos. Sa English, babasahin ko na lang po. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no. So yung bunga ng Espiritu, kung talagang nakakilala na tayo sa Panginoon, tunay tayong Kristiyano, yung magiging bunga sa atin ng Espiritu, ano doon? Isa doon ay kapayapaan, peace. At ang maganda pa nga yung nababanggit dito, sabi doon sa Tagalog, sabi dito sa bandang dulo, sa verse 23, kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos, no? Kung ganito ang ating pamumuhay, hindi natin malalabag ang utos ng Diyos, and therefore, we can live holy. Makapamuhay tayo ng banal sa harapan ng Panginoon.
So, isa pa po sa John chapter 13. John chapter 13. Lapit na po ako matapos. John chapter 13 verse 34 to 35. Kanina pong verse, mali ata yung pagkasulat ng verse ni Brother Jojo. Kanina pong verse ay James, Santiago chapter 3 verse 70. Santiago chapter 3 verse 70. Or although parang nabanggit lang. So ngayon pa man, Juan chapter 13 verse 34. Sabi dito, John chapter 13 verse 34 hanggang 35. Sabi dito, Kaya isang bagong utos ang binigay ko sa inyo, magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal. Gayon din dapat ang pagmamahal nyo sa isa't isa. Kung magmamahalan kayo, malalaman ng lahat ng tao na tagasunod ko kayo. So sabi doon, sa English, babasahin ko po, a new command I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. Isang matinding factor, isang huge factor, yung pagmamahal sa kapwa para makapamuhay tayo ng maayos sa ating kapwa. Yung pamumuhay sa kapwa, akala kasi ng iba na, hindi ko sila papakailaman para walang pakaialamanan, bahala sila dyan. Basta ako, okay ako, hindi ko sila ginagalit, hindi ako naipag-away sa kanila, hindi ko na sila kinakausap para okay kami. No, that's not it. Yung pamumuhay ng mabuti, maayos sa kapwa, yung pagkakaroon din ng pagmamahal sa kapwa. Hindi yung bahala kayo dyan, hindi. If you want to live peacefully with your neighbor, kailangan magmahalin nyo rin sila. Kailangan merong kasamang pagmamahal dun sa kapwa. At ang maganda pa niyan, sinabi sa verse 35, kung nagmamahalan kayo, malalaman ng lahat ng tao na mga tagasunod ko kayo. Makikita sa pagmamahalan sa pagmamahal mo sa kapwa, makikita ng lahat ng mundo. Makikita ng mundo na talagang mga disipulo tayo ng mga tagasunod tayo ng Panginoon. Kaya minsan marami sa mga churches na may mga miyembro na umaalis, lumilipat na ibang churches. Bakit? Dahil merong nakitang hindi pa nga lang sila yung pinanggalingan ng away, may nakitang nag-aaway, may nakitang lagi na lang hindi magkasundo, kaya baka parang wala ang Panginoon dito, parang hindi ata kumikilos ang Panginoon dito, alis na nga lang ako. Wala namang perfectong church. May mga panahon talaga na magkakaroon ng hindi pagkakaintindihan, pero kailangan na i-pursue pa rin natin ang kapayapaan sa bawat isa hanggat maaari. Kailangan mapayapa, magmahalan tayo nang sa ganon maging mapayapa ang pamumuhay natin sa bawat isa. At balik tayo dun sa Hebreo chapter 12 verse 14. Babasahin ko na lang po ng isa at dito na po ako magtatapos. Sabi dun sa Hebreo chapter 12 verse 14, pagsikapan ninyong mamuhay ng may mabuting relasyon sa lahat ng tao at magpakabanal kayo, sapagkat kung hindi banal ang pamumuhay nyo, hindi nyo makikita ang Panginoon. Kung hindi mabuti, yung relasyon natin sa kapwa natin, at higit lahat, kung hindi mabuti yung relasyon natin sa Panginoon, kung hindi tayo banal sa Kanyang harapan at hindi tayo kalugod-lugod sa Kanya, hindi natin makikita ang Panginoon. Hindi natin lubusang makikita ang pagkilos ng Panginoon sa buhay natin. Reklamo tayo ng reklamo minsan na, Lord, nasa na yung pagpapala? Akala ko ba tutulungan nyo ako? Akala ko ba hindi nyo ako mababayaan? Pero kung titignan naman yung buhay natin na hindi naman maayos, hindi naman talaga maayos yung pamumuhay natin sa harapan ng Panginoon. Yung pamumuhay ng maayos, na relasyon, pagkakaroon ng maayos na relasyon sa Panginoon, automatic naman na magkakaroon ka na dapat ng maayos na relasyon sa iyong kapwa. Dahil kung banal tayo sa harapan ng Panginoon, sinusunod natin ang Kanyang mga utos, at isa sa mga utos
ng Panginoon, ng ating Diyos, ay yung mahalin natin ang ating kapwa. Ang sa ganon, no, magkakaroon ng automatic na magkakaroon tayo ng maayos na relasyon din sa ating Panginoon. At in that way, katulad ng lagi kong binabanggit kanina pa, makikita natin ang pagkilos ng Panginoon. Sabi dun sa bandang dulo, originally sa verse 14 ng Hebreo, sapagkat kung hindi banal ang pamumuhay ninyo, hindi niyo makikita ang Panginoon. So mga kapatid, napakasimple lang naman ang gustong sabihin ng Panginoon. No? Mamuhay tayo ng may kabanalan, mahalin din natin ang ating kapwa. Mamuhay tayo ng payapa, no, sa ating mga kapwa. Nang sa ganon, makikita natin ang pagkilos ng Panginoon. Hindi nga lang yan. Katulad ng nabanggit na verse nabanggit dun sa John 34-35. Pag nakikita, nagiging evident yung pagmamahal, yung pagkakaisa natin sa ating kapwa. Makikita ng lahat ng nasa palibot yung na talagang tagasunod tayo ni Kristo. Makikita nila na talagang makita nila, mararanasan nila yung pagmamahal ng Panginoon through us na talaga nagmamahal sa kapwa. Kaya mga kapatid, walk rightly with God, no? And walk rightly with your neighbor. Nang sa ganon, makikita natin ang pagkilos ng Panginoon sa lahat ng aspeto ng buhay natin. And in our church, no? Wag lang tayo mag-focus sa relasyon natin sa Panginoon, kundi tumuon din tayo sa iba, sa ating mga ka-churchmate. Nang sa ganon, makita yung pagmamahalan dun sa loob ng church na iyon. Para kapag meron tayong dadalin ng iniimbitahan ng mga bagong kaluluwa, ng mga kilala sa Panginoon, mararamdaman talaga nila yung pagmamahal ng Diyos dun sa church na iyon. Kaya mga kapatid, walk rightly with God and walk rightly with your neighbor. Mamuhay ng banal at mamuhay ng mapayapa sa ating kapwa. Yun lamang po. Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. Purihin kayo aming Ama. Salamat po sa inyong mensahe. Hallelujah. May awitin na lang po ako ng isang kanta na naawit ko na rin doon ng mga nakaraang devotion. Isang kantang pambata siya, pero mas applicable siya sa ating mga matatanda ngayon regarding dito sa mensahe natin. Pakinggan niyo po ang mensahe at saka tayo mananalangin. I wanna be like Jesus, think like Jesus, do what He would do. In every way, everywhere, every day, let His love and grace shine through. I wanna be like Jesus, so that Jesus will be seen in me. Father, help me be like Jesus. I wanna be like Jesus, think like Jesus, do what He would do. In every way, everywhere, every day, let His love and grace shine through. I wanna be like Jesus, so that Jesus will be seen in me. Father, help me be like Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Purihin kayo aming mga katulad ng aming kinanta itong huling awit. O God, tulungan nyo kami na maging katulad ng Panginoong Jesus, na namuhay siya ng kalugod-lugod sa inyong harapan, aming Ama. Higit sa lahat at maliban doon, namuhay siya ng mapayapa sa kanyang kapwa. Hindi nga siya nakipag-away, siya mismo lagi yung inaaway, pero
mas pinakita niya yung pagmamahal niya para sa kanila. Kahit sa mga makasalanan ay inibig rin niya. Kaya tulungan niyo kami na maging katulad ng Panginoong Jesus, na mamuhay ng karapat-dapat, kalugod-lugod sa inyong harapan, at mahalin namin ang aming kapwa. Mamuhay kami ng mapayapa sa aming kapwa. Purihin kayo aming Ama, salamat sa inyong simpleng mensahe. At kahit itong simpleng mensahe nito sa iba ay hirap na hirap pa rin sundin, pero tulungan nyo kami, Holy Spirit. Give us the strength na masunod namin ang inyong salita, nang sa ganon ay maging kalugod-lugod kami sa harapan ng ninyo, aming Ama. Purihin kayo. Salamat po sa mga natutunan namin sa oras na ito, sa mga nakikinig sa oras na ito. Oh God, I speak blessings para sa kanila. Nakita niyo ang kanilang sitwasyon, naming Ama. Marahil ang iba ay hirap na hirap sa pinansyal, sa mga ngailangan. Yung iba ay nakaranas ng kalungkutan, dumadanas sa matinding pagsubok. Hinihiling ko po na patatagin niyo po ang kanilang pananampalataya. Palakasin niyo po sila spiritually, O God. Hallelujah. Mangusap po kayo sa kanila. Patatagin niyo po sila. Hallelujah. Sa ganon, hindi lang sila makapagtagumpay, kundi mahihiyag rin nila, Panginoon, ang inyong kabutihan sa kanila. Purihin kayo, aming Ama. Salamat po sa inyo sa oras na ito, sa mga nakakaramdam ng sakit sa kanilang pangatawan. Hinihiling ko po ang kagalingan sa kanila, Panginoon. Kayo ang aming manggagamot, dakilang manggagamot. At alam namin, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan, walang sakit ang hindi niyo mapapagaling. Kaya I pray healing sa lahat ng nakakaramdam ng sakit ngayon, physically, O God. Kayo magpagaling sa kanila. Hipuin niyo po ang kanilang katawan, O God. Makaramdam sila ng kaagaangan, Panginoon, sa kanilang pangatawan. Purihin kayo, aming Ama. Salamat po sa oras na ito. Hallelujah. Nawa sa aming mga kilos makita ang inyong kalwalhatian. Purihin kayo, aming Ama. Sa inyo namin binabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa bawat isa. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. God bless po sa bawat isa. Binabati ko po ang lahat ng mga nakikinig sa ibang bansa. Sinasamahan po kayo ng Panginoon. At huwag po tayong mag-alala, hindi tayo papabayaan ng Panginoon. God bless po sa bawat isa. To God be the glory.